Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa social media ang usapin sa di umano ay arrest warrant ng ICC laban dito kay Senator Bato de la Rosa. May ilang grupo na pabor na ipapadala sa ICC itong si Senator Bato kung sakaling totoo man na may arrest warrant na ang mambabatas. May ilang grupo naman na tutol sa sinasabing arrest warrant laban kay Bato. Kahapon, sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na pinayuhan niya si Bato kung ano ang dapat niyang gawin sakaling dumating na ang warrant laban sa kanya. Unang-una, hindi naman confirm na mayroong warrant of arrest issued. I was calling him, I believe 3 days ago, just to give some moral support, being a former colleague or comrade in arms sa PNP. Pero he was not picking up, and the following morning I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice, hindi para magtago, kundi para how to go about facing criminal charges, because sa kanya something novel, kasi yung ibang mga kaso ng senador, including myself, dito lang local courts, but this time around this is more challenging for him kasi international criminal court. Well, marami sanang how to go about yung pagharap niya, kasi I think he knows it naman kasi galing naman sa PNP, but yung my own personal experience or experiences gusto ko ibahagi sa kanya. Samantala, matapos ang panawagan at pagsusulong ni House Speaker Bogie D. III ng pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill, hinamon naman ng isang mababatas ang mga senador at maging si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahit si VP Sara na papayag ba silang maisabatas ito. Gayong sila mismo ang nagpapasahan sa kapangyarihan sa gobyerno kung saan ay dekada-dekada nang nangyayari ito sa bansa. Panahon na upang harapin ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Ito yung parusa na dapat tanggapin naming lahat ng mga politiko, ibigay namin yung reforma para sa bayan. Anti-political dynasty, ang hamon ko kay Pangulong Marcos, kung gusto mo talaga ng reforma, dapat magsimula ka sa iyong sariling pamilya. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo na maaresto ng ICC itong si Senator Bato de la Rosa o dapat huwag itong payagan ng gobyerno ni PBBM? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Maraming pong salamat. Dalawang opsyon ang pinag-aaralan na maaaring gawin ng pamahalaan kapag mayroon ng warrant of arrests laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Isa rito ang extradition upang mailipat ang mambabatas sa International Criminal Court o ICC. Pero sabi ng Department of Justice o DOJ, mas matagal o posibleng aabot ito ng ilang buwan dahil dadaan pa sa korte sa Pilipinas. Sa extradition, susuriin ang tinatawag na extradition court kung may batayan ng extradition requests. Dagdag pa ng DOJ, pwede ring isurrender o isuko ang mambabata sa ICC gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag extradition, it takes quite some time because you still have to go through a trial, whereas a surrender could be immediate. Maaari nang mapauwi ng Pilipinas si dating Congressman Saldico oras na masampahan ito ng kaso sa Sandigan Bayan ayon kay Ombudsman Crispin Remulla. Ito ay niyang maaring pagsisimula ng pagkansela ng pasaporte ni Ko kung may ilalabas na court order laban sa kanya. Hindi naman isinasarado ang posibilidad ng extradition o paghiling sa isang bansa na isuko ang isang individual para humarap sa paglilitis ngayong nagtatago umano si Ko sa Europe. Samantala, pinasinungalingan naman ni Remulla ang sinabi ng abogado ni Ko kamakailan na una nang nahatulan ng ombudsman si Saldico bago pa ito mabigyan ng pagkakataon na sumagot sa mga aligasyon laban dito. Ayon sa ombudsman, walang prejudgment na nangyari kundi tanging prosecution. Prejudging is the wrong term because our job is to prosecute people. It's not to be judges. Hindi kami West dito. Kami po ay manguusik. Kami po ang tikahabol ng mga
gumawa ng kabarastugan at winalangya ang ating sistema ng batas. Yun po yung trabaho namin dito. Hinahamo naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ang Senado at maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Ito ay matapos ipahayag ni House Speaker Bojo D. III na isa sa konkretong hakbang na isusulong nito ay ang pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill. Bukod kay House Speaker D. III, marami sa mga kasalukuyang manunungkulan o nanunungkulan sa pamahalaan ang kabilang sa political dynasty. Kabilang na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Panahon na upang harapin ang isa pang usapin na matagal nang nakasaad sa ating konstitusyon, ang pagpapatupad ng batas laban sa political dynasty. Ito yung parusa na dapat tanggapin naming lahat ng mga politiko. Ibigay namin yung reforma para sa bayan. Anti-political dynasty, ang hamon ko kay Pangulong Marcos, kung gusto mo talaga ng reforma, dapat magsimula ka sa iyong sariling pamilya. Sisimula na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagpapatupad sa matagal na ang nakabimbing 2017 Flood Control Master Plan para sa Cebu. Ito ay matapos ang matinding pinsalang idinulot ng Bagyong Tino. Pinangunahan kahapon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isang pagpupulong kasama sina dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson at National Irrigation Administration Administrator Eddie Galien. Katuwang ang mga kinatawan mula sa regional at district offices ng DPWH sa Cebu upang pagplanuhan ang maayos na pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng master plan. Ngayon, tama na yung yung meeting, sabi nga namin, execute na tayo. Execution na tayo. No? So nandiyan na naman yung mga plano na. Pero this time around, we will execute it the right way. That's why we are getting Sec Babes to help us, Admin Eddie. We will start already now. Ito nga, unfortunately, hindi na-implement lahat. Konti lang o halos walang na-implement. Instead, ang na-implement, puro mga revetment, mga dike, o may mga iba pa nga doon nakasama pa eh. Hataw Balita ngayon! Ipinagutos na ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang investigasyon at pagkukumpuni sa nasirang floodgate sa Maynila. Ayon kay Secretary Dizon, maaaring abuti ng hanggang 2 linggo ang pagkukumpuni sa nasirang floodgate. Ang permanente at pinatibay na floodgate ay inaasahang matatapos sa loob ng 3 buwan. Wala namang pondo ng pamahalaan na gagamitin sa repair nito dahil ito'y nasa ilalim pa ng tinatawag na Defects and Liability Period o DLP. Linggo ng gabi nang masira ang floodgate sa kasagsagaan ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Kasama naman sa warranty period pa ng contractor ito, 2-year warranty. 2024 pa lang na turnover to, so 1 taon pa lang. So walang gastos ang gobyerno gagawin ng contractor to. Sabi niya 14 days pinapabilisan natin at magdasal na lang tayong lahat na walang panibagong bagyo habang ginagawa natin to. It is possible. We live in a world of interconnected countries and nations now, so we belong to an international community of nations. Even if we may not be part of the ICC anymore, there is still the principle of reciprocity that governs between relations among nations, and in fact, reciprocity and comity. So, while legally, hindi tayo makumpel, but meron din tayong tinitimbang on the diplomatic implication naman of that. So, ano yung magiging disadvantage if case we don't comply? Are we gonna lose anything? I think that would be more of DFA's jurisdiction. But like, for example, any coordinating with the Interpol? Well, it's already publicized, but if I may, the return of Mary Jane Veloso to the Philippines from Indonesia was a parang gesture of good faith coming from Indonesia. Yun yung mga
aspects or areas of cooperation that we may not be able to tap on in the future if masyado tayong nagmatigas na wala naman tayong treaty that speaks of doing this. Sir, does it also apply to sa mga ibang cases of personalities na may pending allegedly na extradition request? Which one? Yung the negative? For example, sir, yung kay Pastor Apollo Tibolon. Does it also apply, sir? For example, if you don't apply with that? Because in the past, nabalita nga rin sir na meron daw allegedly. Okay. I could not yet comment on the issue surrounding Pastor Kibuloy. However, when it comes to the United States of America, we do have an extradition treaty with them. And once we receive a request for extradition coming from a treaty partner, then we are obligated to evaluate it, assess. Kung kulang, we inform them what's lacking. If it's sufficient, then we proceed to file the request for extradition in court. So yun kasi may clear treaty that governs the situation and the process. That's why we have to comply. But in those instances that you inquired earlier na walang treaty, then that state would have to weigh whether we would comply or give in on the basis of reciprocity.